may bagong geotechnical science na dinevelop ng YASI. Nauna itong dinevelop para sa seismic engineering, seismotechnology ng YASI. Gamit ang codes of energy transformation and classical physics. Ang bagong geotechnology ng YASI ay gagawing mas advanced at malinaw ang solusyon sa dynamic penetration test na ginagamit sa soil test. Mula sa geotechnical engineering explorations na aking na-encounter ay nakapag-develop tayo ng higit na powerful technology para sa geotechnical engineering exploration. Pinag-aralan natin ng mahusay ang wastong paggamit sa dynamic impact force para magamit natin ng mahusay sa geotechnical engineering exploration o soil test. Gamit ang codes of energy transformation, pinapaliwanag natin na ang energy o potential work ng weight at distance each ay equal sa energy na nag-rebound yung weight sa distance d. Yun ang unang degree ng relation. Ngunit kapag ang weight ay nilapag mo lang, zero ang velocity, ang kanyang magiging condition dito sa location na to ng F ay weight pa rin. Hindi siya tatalbog. Ang tunay na nagpapatalbog sa weight na yon is hindi yung weight niya. Ito yung net impact. Kaya siya tumalbog dahil mayroon siyang additional weight plus yung original weight. Yung additional weight niya is yung net impact. So, ang tamang relasyon ng energy o potential work ng weight na ito galing dito sa location na to relative sa distance each ay hindi yung gross impact. Equal yung WH energy o potential work sa energy work done. Ang energy work done is yung impact times the distance d. So, from that relation, makuha natin yung F is equals to 1 plus the ratio of H divided D times W. So, tama kaya yung equation na yan. Ang equation na yan is impact force first order equation. I-express natin yung impact force first order equation in terms of velocity. So yung potential energy at kinetic energy, yung initial location ng weight dito ay equal sa potential energy final at kinetic energy final. Kapag inequate natin yan, ang kalalabasan yan ay itong formula na to. Nag-zero yung kinetic energy initial dahil zero yung initial velocity at ito naman ay nag-zero dahil zero yung height dito sa baba.
At tuloy lang natin yung pag-equate and express natin yung final velocity in terms of average velocity. Ang average velocity in terms of the height and the time of fall. So, tinuloy lang natin yung pag-equate, na-derive natin yung net impact na ganito yung equation. Then, ito yung equation ng gross impact. F is equals to initial weight plus net impact. Then, sinubstitute natin, nakuha natin yung final equation na ganito. So, itong ratio na to is ratio lang ng acceleration to gravitational acceleration. So, yan yung impact force first order equation in terms of velocity. Tama kaya yung formula na yan? Ito na po yung summary ng inequate natin na formula ng impact force. Yung unang equation is linear equation and the second equation is exponential equation. Yung linear equation is wrong. Yung second equation is partially correct but nag-i-error siya kapag nag-exceed ng 1 second yung time. Bumabalik yung result ng F. Nagkakapareho. Ito yung pinaka-best solution ng impact force, yung second order equation. Kaya hindi appropriate equation yung linear equation dahil ang curve ng impact force is exponential or parabolic, naka second degree. Sa second order equation ng impact force, hindi natin siya i-analyze na nag-rebound o tumalbog yung object, kundi hahanapin natin yung capacity o strength ng object pag fall. Dahil may height ito, pag bumagsak yan, maaring mabasag itong object o yung ball. Kapag ang impact force ay na-meet niya yung strength capacity ng object, ay mabibreak o mababasag yung object at yun ang work done, energy ng work done. Ang energy ng work done is F times the S. Dahil sa equal yung S at saka F, pwede nating i-equate sa F square yung work done, yung pagkabasag. Ang energy is hindi siya equal kundi proportional. Pinoproportion lang natin. So, dahil second degree o second order na yung ating curve, ang ating weight ay magkakaroon ng action o potential work na second degree yung kanyang load. Kaya yung equation ng energy o potential work will be equal to W square times C times H. Ano yung C? Yung C is a constant number yan. Maaring whole number o decimal number. Na yun yung epic ng velocity or time. Kaya nag-curve yung graph ng height of drop versus the impact force. Height of drop versus the impact force. Yan yung curve ng
impact force. At ngayon, nakaderive tayo ng magandang equation ng impact force doon sa correlation ng second order equation. At nakuha natin yung equation ng impact force o gross impact na C times H raised to 0.5 o square root ng C times H times the W o original weight. Yon yung bagong powerful formula how to approximate the impact force na mag-yield ng mas accurate na result dahil yung formula ay nakatago yung effect ng time o velocity. Dahil yung time, yung effect ng time, yun yung nagpa-terminate para mag-error yung result ng equation. At ganito yung application ng bagong geotechnology sa dynamic penetration test. Ito yung equipment ng dynamic penetration test. Yung weight, yung hammer, idadrop mo sa height, then kukunin mo yung settlement. Ito yung magiging table mo sa data ng iyong activity o test. Idadrop mo yung weight at different level of heights sa isang initial weight. Then, i-program mo lang yung formula dyan na na-derive natin. Makukuha niya yung actual gross impact. Yung gross impact na yon ay may corresponding settlement na marireading ng dial gauge o digital caliper. Then, yung result nito ay ito ang magiging graph niya, load settlement curve. Then, yung line na yan yung limit o allowable settlement para ma-project mo yung ultimate soil bearing capacity ng lupa. Maraming salamat po. At ako po ay hindi geotechnical engineer. Ako po ay registered civil engineer lang. Ngunit nagdi-develop ng mga bago at advanced technology para sa mahusay na engineering solution. Dahil ang gusto ko, truthful solution. At ang lahat ng ito ay hindi po ako, kundi ang buhay na enerhiya ng Panginoon na nagbibigay ng mataas na kamalayan na tumutulong sa ating magkaroon ng mahusay na pangunawa, kaisipan at kalooban. Thank you and God bless. Anong ginagawa natin ngayon? Kaya po is Nagsusoil test? Anong company natin? Yasi, Yasi? Incorporated. Depado, Valladolid. Magkano ang arawan mo sa Yasi? 3K. Palakpakan natin ang Yasi. Bago kasi nakilala sa engineer. Hindi. Ulit. Mga dating ano? Mga dating adik, nagbago kasi nakilala si engineer. Yaman? Ano pa? Salamat sa gabay mo, engineer. Video pala to. Ay. Mabuhay ang Yasi. Mabuhay!